Kamusta pong muli mga katambay? Si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Umuugong po ito mga katambay at talagang pinapuputok na po ng mainstream media. Lalo po ang sinasabi pong isang aso daw po ito na dating senador ng bansag daw po dito di umano'y isang aso. Hindi naman po siguro ito isang asong ulol mga katambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Talagang may niluluto na raw po talaga sila. At 12 22 article daw po ng impeachment ng ang laban kay BP Sara. At dito naman po sa mainstream media mga katambay, talagang gamit na gamit po ng mainstream media. Lalo po itong si Ed Lingaw mga katambay. Alam naman natin na talagang si Ed Lingaw po yata di umano talagang medyo may gigil po yata ito sa mga Duterte dahil 6 na taon po yata itong hindi yata di umano nakinabang ang media nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Samantalang ngayon daw yata buffet na buffet di umano ang nakukuha yata di umano o natatanggap na mga ito. Ito po, talagang pati ang mainstream media nagpapaka abogado na at nagpapaka-expert na mga tambay pagdating po sa impeachment ng BP Sara. Samantalang ang mga Pilipino, ang nakikita po ng mga Pilipino, mas dapat i-impeach ang Pangulo ng Pilipinas kisa sa Vice President Sara Duterte. Napakalalaking issue na kinaharap po ng Pangulo ng Pilipinas. I-flood control pa nga lang mga tambay. Napakaraming pera nang hindi maipaliwanag, tinangay ng baha. Di po ba? At yung paglipat po ng bilyong-bilyon ng pera sa PhilHealth at yung pera na nasa Maharlika Fund, di na natin alam kung ano na nangyari doon. Napakarami pa po na dapat po na pag-usapan sa mga anomalya ng bagong Pilipinas. Pero hindi po ganun ang nangyayari po sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ni Ed Lingaw mga katambay kung paano niya po i-brainwash ang mga Pilipino about sa impeachment ng isang Vice President mga katambay. Binay-brainwash po Saka ilang linggo na pong bulong-bulungan yung usaping impeachment laban daw kay VP Sara Duterte. Mismong si VP Sara sinasabing ang pag-isa sa kanya ng mga congressmen sa budget hearing ay senyales sa paparating na impeachment complaint. Yung mga budget hearings daw ay parang practice or trial run na para sa napipintong impeachment laban sa kanya. Balikan lamang po natin ang impeachment process kung ano ito at kung paano ito umaandar. Ang pinakaproseso po ng impeachment ay ang pagpapatanggal ng isang mataas na opisyal ng bansa sa pamamagitan ng boto ng Kongreso at ng Senado. Karaniwan po, ang target ito ay inaakusahan ng mga seryosong krimen. Marami nga lang ang nalilito sa katagang impeachment. Kung tutusin kasi, pag sinabi pong impeachment, ito lamang po ang panimulang proseso sa mababang kapulungan. Ito po ay katumbas pa lamang ng indictment o yung formal na pag-aproba pa lamang ng mga reklamo ng Kongreso. Kung makalusot po dyan, ang susunod ay ang impeachment trial sa Senado. Kung ihahambing po natin sa regular na korte, ang impeachment ng Kongreso ay katumbas ng pagsasampa ng kaso ng piskal matapos makahanap ng probable cause. Ang trial naman sa Senado para yung pagbista na sa hukuman. Sa madaling sabi, ang isang opisyal ay maaaring ma-impeach o makasuhan ng Kongreso. Pero maaaring namang hindi siya ma-convict ng Senado. May mga kaso na po niyan, gaya po ni Pangulong Joseph Estrada at ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Na-impeach po sila ng Kongreso pero hindi po natuloy ang kanilang impeachment trial sa Senado sa iba't ibang dahilan. Iisa pa lamang po. Yan po mga tambay, wag na natin na pahabain. Talagang dinadala po ni Ed Lingaw talaga yung mind conditioning ng sa mga Pilipino mga tambay sa kanyang balita. Ito naman po ang isang nagbabalik po yata, tatakbo po yata ang mayor ito mga tambay sa Caloocan. At talagang nagpapabango at gamit na gamit po ang mainstream media. At gamit na gamit din po ang popularidad ng isang Vice President Sara Duterte. Lahat po halos sila, ginagamit po nila ang popularidad po ng isang Vice President Sara Duterte. Na talagang pati po sa impeachment ay gamit na gamit. Isang dating senador na si Antonio Trillanes po ang talagang magsasampa pa ng sinasabi pong 22 article of impeachment laban kay BP Sara. Pakinggan po natin mga tambay. Nakahanda na raw ang 22
ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto na umanong reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa programang Storycon ng One News kanina. Ayon sa kanya, may kausap na siya sa Kamara para siyang maghain ng impeachment complaint. Basta't kami nakaredy na, 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file. Ayon kay Trillanes, ilan sa grounds ng Ano ba talaga? Ano ba talaga, Mr. Trillanes? Sino ba ang magpapail? Ikaw ba o talagang congressman, mga congressman? Di ba? Pero sablay din kasi yun eh. Kailangan po kasi mag-file congressman. Hindi po siya papatulan dahil magsisimula po ang impeachment. Ayon po ito kay Ed Lingao, talagang sa Kamara mga katambay. Pero alam naman natin magkakasama po ito, magkakagrupo. At ito po, kung talaga po ito ay may katotohanan, ayon po rito sa pinapuputok ng sinasabing alias aso daw po ito, di umano, kaagatin po ito, unang-una, kaagatin to na isang convicted na representative na si Franz Castro ng child abuse. Yan po ang kanya iniintay. Kung talagang totoo ang mga ground na sinasabi po ng isang aso daw po na si Antonio Trillanes na sinasabing 22, napakarami po yun na article of impeachment sa Vice President. Ibang klase. Pagpatuloy po natin mga tambay. ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at culpable violation of the Constitution, at iba pang high crimes. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Wala naman hong amor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya no? Parang Reyna yung pag-asa niya. The optics are not good. Naghahanap siya ng kakampi. Politically isolated na siya. Wala pang tugon ang tanggapan ni VP Sara tungkol. Subukan nyo. Baka lahat kayo ma-abolish ha. Komento ni Kamanong. Pag sinubukan nyo yung isang Vice President na walang tinatago sa Pilipino, lalo sa korupsyon, kayo lang ang gumagawa at nag-iisip na may korupsyon. Hirap na hirap nga kayong gawa ng issue at talaga tamnan ng korupsyon. Tinamnan nyo nga ng korupsyon yan eh. Di ba? Tinamnan po ng korupsyon sa totoo lang, komento ni Kamanong. Tinamnan nila ng korupsyon sa DepEd. Di ba? Di ba nilagyan nilang napakalaking extraordinary ang DepEd? Di ba? Isa po 'yun sa plano nila, komento ni Kamanong, na lagyan mo ng extraordinary na bilyon na unprogram sa opisina ng DepEd, ang sekretary noon noong mga panahon na yun ng ating Vice President. Kung hindi po 'yun na naalaman agad at naalarma ang Vice President, isang ground po ng impeachment 'yun. Dahil yung pera po makukuha nila pero wala dun sa budget tapos nakalagay dun sa kanyang budget na ganong kalaki. Hahanapin po nila yon mga tambay. Pero sa kanila rin naman napunta, di po ba? Talagang matalino ang Vice President bago mo ko magawa ng kalukuhan at kagaguhan at bago mo ko tamnan ng issue na ikaw may gawa. Aba, ibubulgar na kita. Ayun na nangyari sa kanila. Kaya galit na galit po sila sa Vice President. Talagang hinahanapan nila ito na ma-impeach dahil doon sa ginawa ng Vice President kung paano po sila ihayag at talaga ibisto sa taong bayan ang matagal na nilang ginagawang panggagatas at panggagahasa at talagang pagiging greedy nila sa pera ng taxpayer mga katambay. Napakatagal na. Binunyag po ng VP Sara yung mga ginagawa nilang napakalalaking korupsyon sa pera ng bayan, sa pera ng taxpayer. Kaya ngayon po, hayag na po sila sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga OFW na tumatangkilik ng social media mga katambay. Hayag na sila. Kumbaga sa bingo na po sila mga katambay. Na bingo na sila ng taong bayan. Wala na po sila itatago at hindi na po nila ito maitatanggi dahil mismong Vice President meron siyang dokumento, may papel kung paano po nila ginawa na magdagdag sa pondo ng DepEd mga katambay. At hindi lang po yan, pati ang Senadora Amy Marcos, kapatid ng
presidente, ay ganun din po ang binubunyag na parang hindi po senador, di ba? Yung DSWD, napakalaking pera din po ang unprogram na dinadagdag po ng Kamara. Yung 26 billion, naging 60 billion mga katambay. Biruin mo, napakarami ng Pilipino ang mabibigyan ng trabaho nun mga katambay. Kung gagawan mo ng trabaho yon mga katambay, sobra-sobra na po. Taon-taon po kasi yun eh. Every 12 months, sa loob lang na isang taon. Gaano kalaking billion yun na pwede mo i-create ng job o trabaho sa ating bansa. Pero naibubulsa lang yata nila. Nabubulsa at naibibili lang ng mga luxury items o luxury cars ng mga sinasabing mga swapang at talagang talamak at ganid at mga magnanakaw daw po di umano sa tax ng bayan. Kaya ito pong niluluto nila talagang pamumulitika dahil unang-una nga nabunyag ang kanilang napakalaking korupsyon sa institusyon po ng Kamara. Siyempre kasama na rin po ang Senado diyan di umano mga kanamay. Dahil yan po natuklasan din ni SAS. At paulit-ulit ko po sinasabi, natuklasan ni SAS at ni dating Pangulong Duterte ang dalawang institusyon na worst, corrupt at pinakabulok na institusyon sa ating bansa, mga katambay. Kaya itong sinasabi ni Trillanes, mga katambay, ito po ginagawa nyo lang po ng mitya ang inyong mga pagkatao sa taong bayan. Ginagalit nyo lang po ang taong bayan, mahigit 32 million. Sa tingin nyo po ba hindi sasamahan si VP Sara sa nangyayari sa ating bayan ngayon? Tahimik lang po ang mga militar. Komento ni Kamanong, sa tingin niyo po ba nagugustuhan ng ating sandatahang lakas at ang ating mga kasundaluhan na nangyayari sa ating bansa na sobra-sobra pong korupsyon ang ginagawa sa natutuklasan po sa institusyon ng Kamara, yung bilyon po na unprogram na hindi maipaliwanag kung saan po nadadala o saan dinadala. Pero alam na naman po natin na sagot dun eh. Hindi naman po nawawala yung unprogram mga katambay. Na ilalagay lang po yata yun sa mga bolt, saka yung mga sinasabing partihan. May mga partihan po yan eh. Nakita nyo po ngayon, walang oposisyon. Walang oposisyon. Pati ang media po sa ating bansa, komento na inyong lingkod, wala rin po nakikita anomalya sa bagong Pilipinas. Bakit kaya mga katambay? Bakit kaya? Nagtatanong lang po inyong katambay. Kaya dito sa niluluto po, gamit na gamit po ang media dahil nga hirap na hirap po silang gawa ng kasalanan, gawa ng korupsyon. Ang VP Sara, nakita nyo man po, yan po usapin na. Ano ba yung korupsyon? Dinadala nila sa korupsyon mga katambay, lalo yung confidential fund. Nasaan na ba yung confidential fund? Nasa Supreme Court. Dinala nila sa Supreme Court yan eh. Itong Makabayang Black Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mga Makabayang Black po nagdala niyan sa Supreme Court. Yung usapin po ng confidential fund ng 2022. At yan din po ay naisubmit na po sa COA. At lahat po ng hinihingi, nagko-comply po ang opisina ng Vice President sa COA. Samantalang itong mga institusyon na ito, wala tayong nababalitaan kung sila'y nagko-comply sa COA kung ano po ang nangyayari sa hawak nilang pondo, lalo ang speaker. Ito po ba nagsasubmit po ng liquidation niya with receipt, mga resibo sa COA, mga katambay, kung paano po niya ginastos ang kanyang extraordinary, ang kanyang travel fund, di ba, ang confidential fund at ang sinasabing pondo ng isang speaker, di umano mga katambay. Nababalitaan po ba natin na ito po ay kinakalkal ng Makabayang Black kung paano niya po ginastos ang pondo niya at yung mga sinasabing yung mga unprogram na sandamukal na pera ang hindi maipaliwanag, di ba? Sa bagay, ganun po talaga eh. Dahil takot po sila eh. Dahil pagka ang VP Sara ay nakapwesto po kasi ito, wala na po eh. Bistado na po sila lahat ng Vice President. Lahat po sila. Bistado po ang kanilang mga karakas, ang kanilang gawain, kung paano sila magkamal at pagsamantalahan ng pera ng bayan. Bistado po ng Vice President ang galawan nila. Kaya, ano po ang gagawin nito mga katambay? Komento na inyong lingkod. Siyempre po, huwag nang papwestuhin ito dahil magiging problema nila ito. Pag ito'y napwesto ang Vice President, malaking problema po ito ng mga korap, ng mga magnanakaw.
mga katambay, mga sakim sa kapangyarihan. Hindi na nila magagawa yung ginagawa nila ngayon na pagnanakaw di umano sa kaban ng yaman, mga katambay. Sa kaban, sa pera ng mga Pilipino, sa pera ng mga taxpayer. Di ba? At yung ginagawa nila sobra-sobra, di ba? May balita pa nga dyan, di ba? May balita ni hindi binabalita, hindi natin alam kung talagang totoo na pati ang ating mga reserve na ginto ay nawawala. Ibinenta po at nagbenta po sila. At yung sinasabi nga po na napakarami daw ginto ng pamilya Marcos, mga katambay. Meron pang pinaputok dyan na mga sinasabing Talano Gold. Isang damukal na Talano Gold, mga katambay. At isang damukal daw na mga ginto sa labas ng bansa. Pero ang pinag-initan, yung ginto po na nasa Central Bank, mga katambay. Yan po yung umuugong po yan. Putok na putok po yan sa social media. Kaya lang, hindi pa po natin na binablog yan, mga katambay, kasi mas maganda po yung talagang legit na talagang yan pinag-uusapan na po sa talagang meron na po talagang magpapaputok na yan talagang 100% na nawala ang reserve nating ginto sa ating bansa, mga katambay, na kanilang pinera. Pero isiningit lang po natin yan, mga katambay. Ibalik po natin dito sa impeachment, mga katambay. Itong impeachment na talagang mina-mining condition na tayo, yung mining condition o mine condition na ginagawa po sa atin ng mga media, katulad po ng ni Ed Lingaw, mga katambay. Nakita niyo po kung paano niya po paikutin, ipinaliliwanag po sa mga Pilipino. Sa bagay, konti na lang naman nanonood sa mainstream media. Pero kahit papaano, nakaka-brainwash po yan. Brainwashing po yan na parang dinadala mo na ron sa impeach, na may impeach ang Vice President dahil sa ganitong mga ground na kailangan ganito, nagnakaw, tapos meron siyang mga hindi maipaliwanag na ganitong pera, 2022, confidential fund, that is graft and corruption, mga ganon, di po ba? Tapos meron na namang isang nakala naman pinagtitiwalaan siya ng Pilipino, mga tambay. Ilang beses na ito tumakbo at puro inidoro po ito. Si Antonio Trillanes na binabansagan daw po nila itong isang asong gala o isang asong ulol yata ang bansag po dito, mga katambay. Nagtatanong lang si Katambay Manong, totoo po ba na ang bansag po dito isang asong ulol po? Totoo po ba, mga katambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. At ito po ba'y pagtitiwalaan at katiwa-tiwala po? At alam naman natin ang galawan ng mga ito, mga katambay, di po ba? Na alam natin, planado ito, mga naka-script po ito, dahil naglalabasan naman po ngayon lahat yung mga sinasabi natin problema ng bayan nung mga panahon po ni dating Pangulong Duterte, na nakita po natin yung mga problema na panahon po ni dating Pangulong Pinoy at nilinis at hindi naman talaga nalinis ng gusto sa dami po kasi. Pero ngayon nagbabalikan po sila, mga katambay, at talagang sila pa ang gustong ipakita sa mga kababayan natin, sa ating mga Pilipino, na sila pa yung mga naapi. Parang mga malilinis at walang kasalanan, di ba? Katulad po nito ng isang senador, dating senador Trillanes, mga katambay. Ano po ba ang nagawa sa bayan nito, mga katambay? Ano po ba ang mga achievement nito? Walang matandaan si Kamanong kung ano achievement nito. Ang natatandaan lang dito ni Kamanong yung pinaputok po ni Juan Ponce Enrile, ang dating Senate President ng Senado, na napakarami pong issue ito. Nung mawala po ang ating mga panahon po nila, na nawala yung mga ating teritoryo, napakarami po itong balik paroon. Parit-parito po ang travel po sa China. At bigla pong nawala ang ating mga isla ng mga panahon na yon. Ito po sa panahon po ni Trillanes. Parang yan lang po yung natatandaan ko, achievement niya. Kaya nagtatanong po mga Pilipino, at nagtatanong din si Kamanong, magkano po kaya ang naging pera-pera po doon sa mga panahon na yon. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Tapos ngayon, isang Vice President ang i-impeach nyo. Ipagpatuloy nyo yan. Kasi mismo kayo magkakaproblema dyan. Komento ni Kamanong, pag ginawa nyo yan, yung impeachment na gagawin nyo sa isang Vice President, baka ma-abolish kayong lahat. Baka mawala na sa Pilipinas ang institusyon ng Kamara at Senado. Huwag nyong galitin ang mga Pilipino at ang ating sandatahang lakas.
Hindi lang kumikibo yan, mga katambay. Hindi lang kumikibo ang ating sandatahang lakas. Alam po nila ang nangyayari sa ating gobyerno at alam na alam po ng ating sandatahang lakas at ng ating mga kababayan ang nangyayaring buffet na korupsyon sa ating bansa. At sino itong mga politiko na ito? Alam po nila yan. Yung klase ng pamumulitika at klase ng politiko po sa ating bansa ngayon, mga katambay. Napakaraming pera yata di umano na nawawaldas at napupunta lang sa iilang-ilang mga politiko yata ang pera ng taxpayer, mga katambay. Kaya, ito naman po, komento ko lang, mga katambay. Komento lang naman yung lingkod na para po sila naghahanap ng problema itong mga politiko na ito. Pag ginawa po nila yan, at talagang pinilit nila na pasamain ang isang vice president na wala naman silang ground at walang mapatunayan kung hindi mga haka-haka lamang at ito'y talagang political demolition lang ang gagawin nila sa presidente. Baka sila ang ma-demolition, mga katambay. Sila ang ma-demolition at tuluyan na silang mawala, mga katambay, yung institusyon na yan. At kung mangyayari naman yan, siyempre, unang matutuwa si Kamano pag nabuwag na yan dalawang institusyon na yan. Kasi, mawawala na po ang pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Yan mismo ay pinatunayan ni dating Pangulong Duterte at mismo ang ating Vice President, Sara Duterte. Napakalaki daw pong korupsyon dyan sa dalawang institusyon na yan na nasasayang lang ang perang taxpayer na napupunta lang yata sa kanilang mga katambay. Kaya nga po naglalakihan Naglalakihan po sila, mga katambay. Di po ba? Meron pa nga po dyan, di ba, na senador, mga congressman na talagang pangkaraniwang teacher lang. Pangkaraniwang teacher lang po, mga katambay. Pero, idagdag ko lang po, mga katambay. Pangkaraniwang teacher lang po ito, pero matindi po ngayon ang yaman. Napakatindi po, lalo po sa mga luxury na mga items o mga luho, milyon-milyon. Kaya nga po meron ako nakita isang vlog pakita ko po sa inyo. Nakakatuwa, tingnan niyo po. Yung Vice President, dahil nga simpleng-simple Vice President, pinagbibintang ang magnanakaw at kurap. Tingnan niyo po, yung sinasabi po. Natawa lang po ako, panoorin niyo po. Tingnan niyo po. Hi! Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ito, yan. LB ang kontra po dyan. LB. At, di lang isa dyan. Saray! Tulungan mo ang LB na trapo dyan. Nakakatawa, di ba? Tingnan niyo po, yung Vice President na hindi kurap, nakita niyo po, nakakatuwa dahil siya ang LB niya. Yung sa mat floor po, yung sa sapin sa kusina, yung mat po ba tawag doon, mat floor. Samantala yung mga congressman, bag po nila, damit. Di ba? Sapatos, sintron. Di ba? Grabe po. Samantalang ang Vice President, simple lang. Naka white shirt o white barong na pambabae. Mga tambay. At walang mga alahas. At ikumpara mo rito sa mga nag-aakusa sa kanya ng korupsyon para ma-impeach, mga tambay. Na wala man na siyang maipagmalaki na sobrang dami ng LB. Ito po kasing Louis Vuitton po ito. Napakamahal po ito. Lalo po ang mga bag nito. At ito po isa sa pinakamahal po ng mga luxury na mga gamit po, lalo sa pambabae. Ito po lalo po yung isa pa, yung Hermes. Yung Hermes, nakikita lang natin yan sa asawa po ni Manny Pacquiao. Di ba? Si Jinky Pacquiao. Pero dito sa mga congressman, ang pinatatamaan niya po rito, yung isang congressman na biglang yaman po, isang pangkaraniwang teacher at naging congresswoman po ng siyudad po ng Marikina. Pero ilang taon pa lang po sa Kamara, biglang yaman po at biglang sisid po ang dami ng pera pataas, mga tambay. Angat. Kaya nagtataka po rin si VP Sara, mga tambay, kung saan din po nakakuha ang mga pera o sinasabing pambili, yung perang pambili po sa kanyang mga luho
mga katambay. At marami pa po yan sa mga congressman. Lalo po yung mga sasakyang kimamahal, mga milyong-milyong halagang mga sasakyan nila, mga katambay. Kaya nga, kung maghahanap ka ng korupsyon at kailangan i-impeach, magsasawa ka, mga katambay. Napakarami po di umanong may impeach sa Kamara at sa Senado, mga katambay. Diyan po napakaraming may impeach. Kaya lang, sino ang gagalaw? Sino mag-i-impeach dito? Sino mag-i-impeach sa kanila, mga katambay? Sa tingin nyo? Siyempre po, taong bayan lang. At ang mga militar. Ang ating sandatahang lakas lang, may puwersang ma-impeach yan, matanggal, ma-abolish. Di ba? Kaya natawa ko Natawa ko sa video. Doon sa video na nakita ko lang po sa TikTok. Nakakatawa, di ba? Ang pinagmamalaking Louis Vuitton o LV ng ating Vice President yung mga imitation. yung mga imitation na nabibili lang sa online, nabibili po sa Shopee. Yung mga floor mat, pampihira. Sige po, mga katambay, intayin po natin yung kanilang niluluto dahil talagang wala na po silang maisip at talagang hirap po na talagang gawan po nila at tamnan ng mga issue para ma-impeach ang Vice President. Pero ngayon, gustong-gusto talaga nilang gawin yan. Gawin nyo na ng mabilis at nang malaman nyo na ang galit ng mga Pilipino at ng galit ng mga sandatahang lakas. Nananahimik lang po yan, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, natuwa po kahit papaano sa nakita pong Louis Vuitton sa ating Vice President. Meron po siyang pag-aaring Louis Vuitton. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, mga katambay, na Louis Vuitton ang ating Vice President, Sara Duterte. Maraming salamat po, mga katambay, sa muli. Marami sa nakaagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok at sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.